Marami ang nagsasabi, basta may ipon ako, okay na ako sa buhay. Bakit may mga taong nag-iipon ng taon-taon pero hindi pa rin umaasenso? Kasi minsan, ang pag-iipon lang ay hindi sapat para umunlad. Kasi nalulugi ka sa inflation. Ito si Lando, isang empleyado na 15 years na nag-iipon sa bangko. Tuwing sweldo, 20% agad ang tinatabi niya. Maganda, di ba? Pero nang tingnan niya makalipas ang ilang taon, halos pareho pa rin ang halaga. Bakit? Kasi habang siya nag-iipon, ang presyo ng bilihin ay tumataas. Ang 1,000 dati, halos kalahati na lang ang halaga ngayon. Ang savings ay defense lang, hindi offense. Kailangan mong turuan ng pera mo na lumaban sa inflation. Kasi kung hindi, kahit gaano ka pa ka-discipline mag-ipon, natatalo ka ng ekonomiya. Kaya kung gusto mong hindi kainin ng panahon ng ipon mo, matuto kang mag-invest. Hindi kailangang malaking halaga, basta nagsimula ka. Doon, nagsisimula ang pag-asenso. Kasi hindi lumalago ang pera kung natutulog lang. Ito naman si Ella, isang call center agent. May 100,000 sa savings account. Tuwing nakikita niya ang interest na 10 piso kada buwan, natutuwa siya. Pero hindi niya alam kung ilalagay niya yon sa investment, baka 1,000 o higit pa ang kinikita niya kada buwan. Hindi masama mag-ipon, pero mas masama kung puro ipon lang at walang galaw. Ang pera parang tubig, kapag natigil, nabubulok. Kailangan niyang umikot para maging buhay. Ang mga mayayaman, hindi nila tinatago ang pera. Pinagtatrabahuhan nila ito. Kaya kung gusto mong yumaman, huwag mong itago ang pera mo. Turuan mo itong kumita para sa'yo. Kasi umaasa ka lang sa safety. Ito naman si Mario, dating OFW, takot mag-invest. Sabi niya, baka malugi ako. Mas mabuti ng sigurado. Pero sa sobrang takot niyang mawala ang pera, hindi rin siya nagkakaroon ng pagkakataong palaguin ito. Ang takot sa risk ay takot din sa oportunidad. Walang taong yumaman sa pagiging laging safe. Kailangan mo rin matutong mag-aral, mag-obserba at mag-try. Hindi mo kailangan maging expert agad. Magsimula sa maliit. Dahil sa maliit na risk na tinatanggap mo, natututo ka kung paano palaguin ang pera mo. Savings protect you, but growth comes from courage. Kasi hindi marunong magparami ng income source. Ito naman si Dayan, isang guro. Kumikita siya ng sapat, pero isang source lang, yun ay ang sahod. Tuwing may emergency, napipilitan siyang galawin ang savings. Kaya kahit nag-iipon siya buwan-buwan, balik zero lagi. Ito ang problema sa savings lang. Wala siyang backup. Ang mayaman, maraming tubo. Hindi lang trabaho, kundi negosyo, investment at side hustle. Kung may 3 gripo ng kita, hindi mo agad mararamdaman ang tagtuyot. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad. Magsimula lang sa maliit na sideline. Kasi kung umaasa ka lang sa isang income, isang problema lang ang kailangan para maubos lahat. Kasi wala kang goal sa ipon mo. Si Janine, maayos mag-ipon, pero walang malinaw na direksyon. Basta lang nag-iipon para sa future, pero walang planong step by step. Ang pera na walang purpose, madalas nauubos. Kapag may sale, gadget, o biglang trip, nagagastos agad. Ang savings dapat may pangalan. Pang business, pang emergency, pang investment. Kapag alam ng pera mo kung saan pupunta, mas nagiging matatag ang disiplina mo. Kaya kung gusto mong magbago ang resulta mo, maglagay ka ng malinaw na why sa bawat ipon mo. Hindi basta may ipon, kundi ipon para sa direksyon. Kasi hindi marunong gumamit ng pera bilang tool. Si Alvin, laging proud na kuripot. Hindi siya bumibili ng kahit anong bagay, kahit sobrang kailangan na. Pero minsan, ang sobrang pagtitipid nakakasira rin. Hindi niya alam, ang pera ay hindi lang para itago, kundi para gamitin ng tama. Kapag ginamit mo sa edukasyon, sa negosyo, o sa asset, bumabalik ito ng doble. Ang mahirap, iniipon ang pera at takot gamitin. Ang mayaman, iniipon ang pera para palaguin at palitan ng mas marami. Kaya kung gusto mong magbago ang level ng buhay mo, tigilan mong tratuhin ang pera bilang trophy. Gamitin mo ito bilang tool. Kasi hindi ka marunong magpatakbo ng pera. Si Carla, may ipon at may konting investment. Pero kada buwan, palaging ubos ang pera niya. Hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil walang sistema sa paghahawak nito.
Bili dito, gastos doon. Walang plano, walang budget. Marami ang may ipon pero walang cash flow management. Ang pera, dapat alam mo kung saan pumapasok at saan lumalabas. Kung hindi mo alam ang direksyon ng pera mo, parang naglalakad ka sa dilim. Kahit may dala kang flashlight, nakapatay naman. Kaya kung gusto mong umangat, simulan mong kilalanin ang sarili mong gastos. Gumawa ng simpleng budget, 50% needs, 30% wants, 20% savings o investment. Hindi mo kailangan maging accountant. Kailangan mong maging disiplinado. Dahil ang totoong yaman, hindi lang nasusukat sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung gaano mo ito kayang kontrolin. Kasi hindi ka marunong magpalago ng skills. Si Rico, masipag mag-ipon, pero 10 taon na sa parehong trabaho, parehong sahod. Sabi niya, basta stable ako, okay na ako. Pero habang tumatagal, napapansin niyang tumataas ang bilihin pero hindi ang kita niya. Ito ang isa sa mga dahilan bakit hindi sapat ang savings. Kasi kung hindi lumalago ang kakayahan mo, hindi rin lalago ang kita mo. Ang mga mayayaman, hindi lang pera ang ini-invest, kundi skills, kaalaman at karanasan. Kapag marunong kang magdagdag ng value sa sarili mo, darating ang mas malaking oportunidad. Mag-aral ng bagong skill, matutong magnegosyo, o mag-invest sa personal growth. Kasi kahit mawalan ka ng pera, kapag may skills ka, makakabawi ka ulit. Ang pinakaunang investment na dapat mong gawin ay hindi stocks o crypto, kundi sa sarili. Totoo, mahalaga ang savings. Pero kung doon ka lang nakafocus, parang naglalakad ka papuntang bundok gamit lang ang isang tsinelas. Ang ipon ay simula, pero hindi siya ang dulo ng kwento. Maraming Pilipino ang natututong magtipid, pero hindi natututong palaguin ang pera. Ang pera, kapag natutulog lang sa bangko, unti-unting kinakain ng inflation. Kung noong 2010, kung ang 1,000 ay sapat na para sa isang linggo, ngayon, baka isang araw na lang yan. Kaya kung gusto mong umasenso, dapat alam mo kung paano gumalaw ang pera. Hindi lang basta save, kundi save with purpose. Marami sa atin ang natatakot mag-invest, magnegosyo o mag-risk, kaya nananatiling sa safe zone. Pero ang safe zone ay hindi growth zone. Ang savings ay pundasyon, pero hindi bubong ang tagumpay. Walang masama sa pag-iipon, pero mali kung doon ka lang titigil. Kasi kung gusto mong umangat, kailangan mong matutong palaguin ang pinaghirapan mo. Ang pera ay parang binhi. Kung itatago mo lang, hindi tutubo. Pero kung itatanim mo sa tamang lupa, lalago at mamumunga para sa kinabukasan mo. Kaibigan, kung nagustuhan mo tong video, magbigay ka naman ng isang like. Kaibigan, hanggang sa muli. Kita-kits.